Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Marcos Duterte, matindi to at Maka Duterte lalong iiyak dito. Matapos ang matinding pambabalahura ni Inday Sara sa ating Pangulo, abay heto, mga Maka Duterte, sumunod sa yapak ng kanilang amo na puro galit at pagmumura sa ating Pangulo. Bangag, lagi kang tulog. Hindi ka nga mahagilat Wala kang alam. Wala kang ginawa kundi mambudol ng mga Pilipino. Dahil wala kayong ginawa kundi magnakaw, putang ina kayo. Hindi magkakaroon ng ganitong gulo o hindi mag-iingay ang taong bayan sa galit sa putang ina ng administrasyon mo, Bangag. Na tayong presidente na incompetent, sinungaling. Bangag, tigil mo muna yung pagsisingot mo kasi. Wala ka bang gagawin sa sobrang pambabastos na ginagawa nila sa Vice President? Putang ina, nakakainit ng ulo tong bangag na administrasyon na ito. Anong gagawin natin? Putang ina mo, wala ka nang gagawin. Magre-resign ka na lang. Kaya naman lalong pinaiyak ng isang Marcos supporter ang mga alipores ni Duterte na hindi bobo ang Pangulo dahil alam naman ng taong bayan na sila ay traidor. Hindi bobo si Pangulong Marcos. Ilang beses siya binira ni Digong. Ilang beses siyang siniraan ni Digong. At ilang beses pinagtangkaan ni Digong na magkudita. Tapos, isasali mo sa National Council pag ginira tayo ng China? Alam naman natin na si Digong pro-communist yan. Huwag niyong gawing tanga ang presidente. Ngayon, sasabihin ninyo, kinakawawa si Sara, kinakawawa si Digong. Pinagtatanggal ni BBM. Bakit? Walang aasahan si Pangulong Marcos sa kanila. Kasi alam ni BBM na mga traidor sila. Sila ang threat sa ating bansa. Kasi espiya sila sa China. Ano pang antayin ni Pangulong Bongbong Marcos at ano pang aasahan niya na advice na isabi ni Digong at ni Sara sa kanya, ni Gloria at ni Erap, ipareho naman yung mga yan magkakasabwat. Isa lang ang masasabi ko, no to pro-China. Diba? Napakasimple lang. Attorney si BP may alam, puki ng inang may alam sa pagnanakaw. May alam si Sara sa pagnanakaw. Alam niyo kung bakit? Wala pang napatunayan si Sara, ang napatunayan lang niya magnakaw. Lalo na ngayon, ang presidente natin si BBM, hawak ni Digong ang shabu. Bakit? Diyan naman kumikita si Digong. Bakit? Nung naging presidente ba si Digong, may negosyo ba siya? Anong negosyo ng mga Duterte? Magbigay kayo ni isa, ba't ang dami nilang pera? Ang daming namatay adik, pero ni isang drug lord, wala. Yan ang masakit sa inyo mga DDS Sigaw kayo ng Duterte. Tapos tanungin kayo, bakit ang daming pera ni Duterte na wala namang negosyo? Magbigay kayo ng negosyo ng mga Duterte. Ano bang negosyo ng mga Duterte? Bakit bilyon-bilyon ang pera nila? Kaya mga DDS, bago kayo bumanat sa akin at kumalaban kay BBM, ilabas nyo muna kung bakit sa aligasyon lahat ni Trillanes sa mga Duterte, hindi nila makasukasuhan si Trillanes. Ilang beses sila hinamo ni Trillanes, hindi nila sinasagot at hindi nila kinakasuhan. Kasi na once na sumagot sila, doon palang guilty na. Anong aligasyon Trillanes? Kay Pulong Duterte at asawa ni Sara. Drug smuggling, 11 billion. Hindi sinagot ni Pulong. Bakit? Kasi pag sinagot ni Pulong, makakalkal. Ganon din kay Digong. Hindi rin pinirmahan ni Digong ang waiver sa BPI kasi makakalkal. Ngayon, pag nakita ang laman ng pera niya sa BPI na umabot ng 11 trillion or 13 trillion, question, magiging Harry Roque si Digong. Tatakbo ng Abu Dhabi kasi hindi ma-explain na sobrang laki ng pera niya na wala naman siyang negosyo at saan niya galing. Kaya naman matinding panawagan ng mga Marcos supporter isama sa NBI watch list at ipatawag sa Kamara ang mga katulad ni Lola Postizo at iba pang mga alipores ni Duterte na puro pang wawalang hiya sa Pangulo at sa bayan. Samantala, lalo naman umiyak ang kampo ng mga Duterte nang hindi nila makuha ang suporta ng AFP na mag-alsa ng kudita matapos sibakin ang mag-amang Duterte sa NSC. Ang sinasabi ni Roque, dito daw sa ginagawang ito ni PBBM, dapat ang AFP at ang PNP daw kumilos na laban sa gobyerno. Yung sinasabi nila mag-alsa na, magkudeta na. Pero ngayon, ito, naglabas ng statement ng AFP. Suportado nila ang desisyon ng presidente. Kung inalis man ng presidente sa NEC, sila Digong at Sara Duterte, sabi ng AFP, suportado nila yan. Very clear po yung mandate namin. We will protect the Constitution and we will follow the duly constituted authorities. In other words, we will follow the chain of command. O paano yan? Di iyak ang kampo ng Duterte. Sa harap ito ng mga panawagan, ang panawagan ni Harry Roque, kumilos na daw ang AFP at PNP. Sabi ni Captain Dado sa ni General Macanas, Maka Duterte, ang sabi nila galit ang AFP at ang PNP sa naging desisyon na yan ni PBBM. Pero lumilitaw dito
Yung mga panawagan ng mga DDS na umilos na ang military at galit na daw ang military dahil dyan sa pagkakatanggal kay Sara at kay Digong sa NEC. Pero lumalabas hindi. Sa official na statement ng AFP, suportado ng AFP ang desisyon na yan ng presidente. Bakit? Ay kasi nga, presidente yan eh. Kung anong desisyon yan, susundin nila yan. Yan ang sabi ng AFP. Usually, kung sino yung gustong papuntahin ng presidente, yun yung kanilang iniimbita. Kahit theoretically, kasama yung mga former president. Yung pagsama kasi sa mga former president, ginawa ni Gloria Macapagal Arroyo. Yun yung kanyang expansion. Nung panahon ni Cory at saka ni Ramos, in-expand nila yan to include education, to include the economy, to include politics. So na-expand yan noong panahon ni President Cory at President Ramos. Pero mas na-expand yan noong panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Pero hindi necessarily yung mga nakaupo dyan ay pinapadalo. Kahit nandyan sila. Sabi mo nga, noong panahon ni Digong, mismo si Vice President Leni Robredo ay hindi naiimbitahan. Ang talagang regular na nagmi-meeting ay yung Executive Committee ng National Security Council. So, pwede namang ituloy yung function yan, importante function, na hindi iniimbita yung Vice President at saka yung mga former President. Nagreklamo si Vice President Sara Duterte. Ang sabi niya, bakit hindi ako iniimbita? Bakit hindi ako pinapadalhan ng mga minutes ng National Security Council? So isa yun sa trigger para pinormalize ni President Bongbong Marcos na huwag na siyang isama. Yun yung naging trigger para i-justify itong EO 81 na hindi nakasama yung mga former presidents. Alam naman kasi natin na for the president, dahil sa mga nangyari last year, for the president, yung mga Duterte ay naging national security threat. Una, dahil sa kanilang mga threat sa presidente, as early as January 2024, nung sabi nila ay dapat bangag ng presidente ay ibagsak sa pamamagitan ng mutiny, people power, uprising, and even secession. And even a hint of assassination. At several months ago, ay finormalize naman yan ni Vice President Sara nung tinreten niya ng assassination. Yung presidente, yung first lady, at saka yung speaker. So nagiging, pansin sa mata ng presidente at saka ng gobyerno, nagiging threat sila sa national security. Anong ginagawa nila doon sa National Security Council kung sila ay miyembro nun? So finormalize itong EO 81. At panghuli, yung mga Duterte ay openly pro-China. Nag-uusapan dun sa National Security Council issues related sa external security natin like West Philippine Sea. Tapos na nilulusog tayo ng China. Tapos nandun yung mga wala kang tiwala in relation sa ating foreign policy. Yung publicly, openly, sinusuportahan ng China. So yun yung mga naging dahilan kung bakit naglabas ng EO 81. So mahalaga yung pinag-uusapan dyan. Hindi lang internal security, hindi lang usapin ng secession, hindi lang usapin ng mga revolutionary groups na gustong pabagsakin yung gobyerno. Usapin din ito primarily ng external security. Usually, meron ka diyang mga confidential papers. Bibigyan ka dyan ng confidential papers. Baka yung mga confidential papers na yan kung saan mapunta. No? Kung saan mapunta. Dahil nga, inuulit ko, openly pro-China ang mga Duterte, especially the Vice President Digong, and to a great to some extent, si Gloria Macapagal Arroyo, nakaalyado ng mga Duterte. Mukhang si Erap naman, hindi naman magreklamo dahil mukhang medyo may karamdaman. Pero si Gloria Macapagal Arroyo, tahimik. Pero kanyan, extension niya ng open warfare between the Dutertes and the Marcoses. Very open, very blatant na hindi namin kayo kasama. Irrelevant ka. Correct. No? Irrelevant ka. Wala na kayong silbi. Kayo ay national security threat. Ito yung mga banat ng kanilang mga talking heads, todo yung banat ng kanilang mga trolls, todo yung banat ng kanilang mga vloggers. No? Ang sinasabi pa ng iba, this is illegal, this is unconstitutional. Actually, nasa prerogative ng presidente yan dahil hindi naman yan talaga bahagi ng ating national law. Yan ay bahagi, binuo ng true executive order. Nabuo nga yan ng Executive Order number 40, Executive Order number 50, at saka yung Administrative Code ni Cory. No? So yan ay ginagawa ng presidente, yung EO na yan. So hindi siya illegal. No? Whether ito ay tama o mali, ay bahala na yung mga mamamayan kung anong tingin nila. Pero tingin ko ay kung tinetreten mo yung presidente ng assassination, tinetreten mo yung presidente ng mutiny, coup, secession, at openly sinusuportahan mo yung isang superpower na ini-invade yung ating bansa,
Eh bakit? Anong ginagawa mo sa National Security Council? Yeah. Dapat talaga wala ka ron. Kaya yun yung dahilan kung bakit nagkaroon ng EO81. Well, yung dati natin pinag-uusapan, kung yung mga Damocles sword sa ulo ng mga Duterte ay bumaba, then talagang matindi na, sobrang tindi na yung away. Ano yung mga Damocles swords na yan? Yung ICC, yan ba ay papasok ngayong taon na ito? Yung impeachment, yan ba ay matutuloy? Battle lines are being drawn eh. Meron kang January 13 rally ng Iglesia ni Cristo, meron kang against impeachment, meron kang rally ng Bunyog Party in support of impeachment, at saka meron kang January 25 rally ng Clergy Against Corruption na banat sa Marcos at saka sa mga Duterte. So battle lines are being drawn, no? Criminal cases na nakaamba na isampa ay tingin ko mangyayari in the next few months. So itong mga Damocles swords na ito, criminal cases, ICC impeachment, at mga massive rallies na pinaplano, pag bumabayan sa ating political landscape, then mas matindi yung bakbakan. Talagang kanyan, gera yan.